Annyeonghaseyo 여러분, maituturo ako sa inyo ngayon, especially sa mga estudyante ko na hindi ko na ituturo sa kanila itong grammar na ito. So maituturo ako sa inyo ngayon na very helpful talaga ito sa exam. So yun yung 의리을소 있어요 and 의리을소 없어요. So it means 의리을소 있어요 used when the verb has a possibility or meaning can do the verb. Yun lang po ang meaning, can do the verb. 의리을소 없어요 if the verb has no possibility or meaning can't do the verb. So, yun. Paano yung pattern? Anong gagawin? Siyempre, kailangan i-explain ko muna sa inyo ang pattern kung paano nangyari yan. Kasi magtaka kayo na meron sa dulo ng sentence natin na yung nasana yung bakit ganito na? Nagiging nalilito tayo. Kaya kailangan alam natin yung conjugation into grammar form. Paano yung pattern niya? So, ang pattern niya ganito. So, verb plus ryulso 있어요 or 없어요 add when the verb stem ends in vowel. Okay? Take note. Then, second pattern is verb plus ulso 있어요 or 없어요 add when the verb stem ends in consonant. Ano ba yung verb stem? Okay? So, nga estudyante ko, paulit-ulit, everyday ko sinasabi ko ano yung verb stem. Verb stem is the word before dada. Dahil sa Korea, meron silang dictionary form. So, yung mga word nila is galing sa dictionary form. Yung dictionary form na yun, yung mga word na may mga da sa dulo. Ay, yung mga da sa dulo, hindi pwede yung gamitin into sentence form. Kasi, dictionary form lang yan. Okay? Pero hindi naman magbabago yung spelling or yung magbabago. Okay, example na tayo agad. Halimbawa po sa verb na to go. In Korean is gada. So, dictionary form po yan, yung gada, yung may mga da sa dulo. Ngayon, ang gagawin natin, ang pattern natin is remove the da. Tanggalin natin yung da, go. To go pa rin ang meaning niyan. So, ga na lang ang natira. Identify natin. Ang verb stem is the word before the da. Yun na yung ga. So, identify natin kung anong ending. Ang ending ni ga is a. So, a is vowel. A is vowel, kaya ilagay natin ay ryulso is soyo. Kung gusto natin sabihin, can go, magiging ryulso is soyo. Ngayon, saan natin ilagay yung ryul? Ang ryul, guys, is ilagay natin siya sa baba ng vowel. Magiging final consonant na ang ryul. Kaya magiging galso is soyo. Can go, galso, is soyo. Paano naman pag there is no possibility? Yun na yung so, opsoyo. Magiging galso, opsoyo. Can't go. Galso, opsoyo. Can't go. Another example, hada. The word na can to do. To do in Korean is hada. Hada is to do. Or remove the da, maging ha na lang. So, ang verb stem is ha. Ang verb stem, identify natin is a ending. A is vowel, kaya ang idagdag natin yung ryulso is soyo. Magiging halso is soyo, can do. Halso, opsoyo, can do. Another example, do. Another example, doon naman tayo sa may mga consonant ending. Mokta, to eat. To eat is mokta. Mokta is to eat. So ngayon, remove the da, magiging mok na lang natira. So ang ending niya is consonant, keyot. Ang ending niya is consonant, keyot, kaya mok, add ul, so is soyo. Can eat, mugulso is soyo. Can eat, mugulso, opsoyo. So yun lang po guys, sana nakatulong. Bye-bye!